Hello Pepsters, welcome to another episode of Pep Talk, and I'm your host for this episode, Bernie Franco. We are lucky today because we're going to have two GMA drama princesses, ang bida ng The Half Sisters. Let's please welcome Barbie Forteza and Thea Tolentino. Guys, thank you for guesting on our online show. Would you like to say hello to our viewers? Hello mga Pepsters! Super happy kami ni Thea dahil dati napapanood lang namin to sa pep.ph pero ngayon kami na yung papanoorin nyo. Wow, nice. Ayan, patuloy nyo lang na supportahan yung The Half Sisters. Panoorin nyo lang yan after lagi ng Eat Bulaga. Okay, first question, let's talk about Half Sisters, diba? Kasi it just started recently. So, how does it feel to have another project? Kasi diba, you recently had projects before. Of course, masaya. Thankful ako sa GMA dahil sa walang sawang tiwala na binibigay nila. And sa Artist Center, sa mga bosses, nagpapasalamat ako kay Sir Joey Abacan, kay Miss Annette Cozon, sa Artist Center, kay Miss Gigi Lara. Nagpapasalamat ako kasi kahit medyo matagal ako nabigyan ng regular show, nung binigyan nila ako, talagang pinag-isipan talaga. As in yung story, sobrang ganda. Your last one was... Ana Karenina po, Okay. last year. Right, ikaw, so hindi pala recent, that was last year pa. Last Ikaw, Thea. And thankful din ako kasi sobrang blessed ko. After ng Protege, sunod-sunod yung naging projects ko. Teen Gen, and Love and Lies, tas Ana Karenina. Sobrang blessed kasi hindi naman ako masyado sa ngayon, hindi pa ako nababakante ng sobrang tagal. And ayun, thank you sa GMA. Can we talk about your roles dito? Kasi it's very intriguing, no? Kasi you don't see everyday na kambal and then magkaiba yung tatay. It's very different. Yeah, oo nga po. Kaya kahit yung pagtrato sa amin, iba rin. Like, yung role ko, si Diana Alcantara, sobrang lupit sa akin nung kinilala kong tatay na si Alfred, si Sir Ryan Eigenman. Okay. Kasi ako, hindi ko talaga alam na hindi siya yung tatay ko. Alright. All along, akala ko magkapatid talaga kami, na buo yung pamilya namin, na ang gusto ko lang talaga maging masaya kaming family, gano'n. Yun lang talaga yung gusto ko. Hindi ko alam na may iba pang nangyari. Yun. Yeah. And ako naman dito si Ashley Alcantara. Since, ayun nga, nasabi niya na ako kasi yung totoong anak ni Ryan Eigenman, ni Alfred. So, yung favor niya sa akin yung attention niya, ayaw niya kay Diana kasi iba yung tatay niya and pinagmamalupitan niya siya. So, ako, may reason din ako kung bakit ako galit kay Diana. May reason ako. Yung reason kong yun is yung selos na nararamdaman ko kasi yung attention ng mom namin lagi na kay Diana. First time to work together. Sa Ana Karenina, nagkasama na kami. Pero sandali lang kasi nawala din siya. Kasi Okay. nagkaroon siya ng Pinatay paya. ako. Okay. So, parang special participation in that. Panggulo, ganun. Kumusta yung working relationship niyo? And off-cam, do you have a friendship already? Oo, kasi actually, hindi naman na yun katakataka since almost every day magkasama kami sa taping. Kaya, and lahat naman ng eksena, talagang gulpihan, confrontation scene talaga palagi. Kaya, hindi naman may iwasan na mag-usap, na makakilala talaga kami magkatrabaho. Oo. Tsaka mas nakikilala ko siya ngayon compared nung Ana Karenina kasi mas matagal kami magkakasama. Paano yung, yun nga sabi, may sakitan kasi rivals kayo in this show. So, paano yung pag-uusap niyo? Thea, can you begin? How do you talk about that? Paano napipeke ba? Open naman kami. Kahit magkasakitan kami, okay lang. Kasi work naman to and so, ikagaganda naman ng scene, so okay lang. Okay. And so far, wala pa rin naman, hindi pa niya ako sinasampal. More on sa bunot. Mas madali kasing dayain ang sa bunot kaysa sa sampal. Okay. Barbie kasi, pang ilang lead role mo na to and then laging goody two shoes, kumbaga. I've heard na gusto mo rin sana magkontrabida. Oo, actually. Hindi lang kontrabida. Lahat ng mga roles na hindi ko pa nagagawa, gusto kong subukan. Kasi parang
paano ba? Iko-consider ko na siguro na comfort zone ko yung lagi na lang umiiyak. Kasi parang ever since nag-start ako, yun na lang yung palagi kong ginagawa. So for a change, gusto ko naman matry yung iba na as in total opposite ng ginagawa ko. Gusto kong matry na magtaray, gusto kong matry mag-action kahit konti-konti lang. Rom-com, gusto kong matry din. Comedy, marami. Halos lahat gusto kong matry. On top of your head, ano yung specific role na gusto mong i-play? Kaya rin ngayon, I'm gonna ask you, what role do you wanna play? Bida kontra bida. Gusto ko talagang matry yun. Kasi parang masaya yung ginagawa niya eh. Nakakailang taping na kung hindi pa siya umiiyak. Okay. Meron naman. Meron ba? Isa. Diba? Ikaw, Thea, kasi you did Pyra na before, so that's a lead role. And then ngayon, shift ka to kontrabida. So, what's the difference between the two? Which is easier? Ano yung mas masarap gawin? Ano yung mahirap gawin? Para sa akin, masarap at mahirap gawin yung pagiging kontrabida. Pero, kaya willing naman ako maging kontrabida kasi feeling ko mas madami kong matututunan. At saka, kasi nalalaro mo yung character ng kontrabida, pwede ka magbait-baitan. Pag kontrabida, usually mabait lang, tapos yun nga yung iyakan. And, ang masarap din sa pagiging kontrabida yung mga scenes na nagkakasakitan talaga. Okay. Sino yung kontrabida na, you look up to? Parang gano'n. Si Miss Jean Garcia, pati si Miss Gladys Reyes. Okay. Why? I mean, ang dami kontrabida eh. I mean, why choose them? Si Miss Gladys, nakatrabaho ko siya sa Pyra and ako yung sinasaktan niya. Gusto ko yung pagiging professional niya, tsaka open siya, yung pag may improvisation siyang gagawin, sabi niya, anak, gagawin ko to ha, baka mabigla ka, yung ganun. And alam niya na kung paano dayain, pero effective pa rin pag nakita mo sa camera. Barbie, ikaw sa role mo, how do you put flavor to it? Kasi, di ba, pag lagi kang napapanood na bida, minsan baka pare-pareho lang yung acting eh, di ba? Ikaw, how do you put flavor to every character that you play? Minsan yun talaga yung fear ko na magkapare-pareho na yung outcome ng ginagawa ko. Kaya, mabuti na lang, andyan, meron kaming acting coach sa set, and bukod doon, meron si Direct Mark, very hands-on naman siya sa character namin dalawa. Tapos, si Miss Jean Garcia, marami rin siyang naitutulong kasi ang dami na niyang nagawang roles na mabait, na mataray. So, sakop niya yung role namin dalawa. Kaya malaki rin yung naitutulong niya sa amin. At present, kasi kayo yung dalawa sa mga on top of your game pagdating sa GMA actresses, teen actresses. So, how do you keep on top? I mean, what do you do in order to be on top of the game? Personally, hindi ko naman iniisip na I'm on top. Kasi, pag iniisip ko yun, baka tumigil ako sa paggawa. Okay. Baka isipin ko, baka maging confident ako masyado. So, mas gusto ko na yung nahihirapan ako, mas gusto ko yung iniisip ko na, ay, kailangan mas galingan ko pa. Ayoko na i-stick ko sa isip ko na ando na ako. Kasi baka tumigil ako eh. Okay. Ikaw, Thea, competition, ano yung idea mo pagdating sa competition? Ako, hindi ako competitive kasi natakot. Tsaka, yung gagaya ng Prodigy, kasi competition yun. And nakipag-compete ako sa 19 na tao. And parang hindi ko siya naramdaman na nakipaglaban ako sa kanila kasi more on iniisip ko yung kailangan ma-improve ko yung sarili ko. May mga bagay ka ba na ginagawa ngayon na you never thought of doing when you joined the competition? Parang I've read before na very mahiyain. Talagang wallflower ako dati. Yun, hindi ko na-imagine na sasali ako sa mga ganito. Mag-acting ako. Hindi ko talaga na-imagine. Sobrang bago ako doon. Halos lahat ng na-experience ko ngayon dito sa showbiz, lahat hindi ko alam na kaya ko lang gawin. Saan ka pa nag-a-adjust pagdating sa showbiz? Yung kailangan pang matutunan na
minsan apektado ka, gano'n, or you're still new to it na nahihirapan ka pa? Parang minsan, parang iintindihan mo na lang kasi, and alam naman natin yung ng showbiz. So, ayun, kailangan talaga may mga gagabay din sa'yo, and talagang minsan, kailangan mag-isa ka lang, tapos kailangan intindihin mo na lahat ng nangyayari sa buhay mo, sa mga paligid mo. Okay. Barbie, you've been in the business for how many years na? Ako, 4 years? 4 years na. Okay. So, mga nakatrabaho mo kasi marami ka na rin nakatrabaho. You've done movies. So, sino yung mga artista na they had an impact on you when it comes to your craft? Mostly directors. Direk Gil Tejada. Direk Andoy Ranay. Sino pa ba? Sa actors, madami din. Kasi halos lahat yan naman ang nakatrabaho ko eh. Kilala na lahat, magagaling naman lahat. Sandy Andulong. Madami pa. Miss Jean Garcia, of course. Siya yung unang-unang kong nakatrabaho sa Stairway to Heaven. And ngayon, nakasama ko siya ulit. Kaya masaya. Sino ba yung nagbibigay ng advice sa'yo, or you just observe them how they act? Yun, si Miss Jean Garcia, pag nasa set kami, tinuturuan kami kung paano mas malalaro yung eksena para hindi magmukhang paulit-ulit, ganyan. Yung iba, actually, madalas mahilig ako kasing manood ng movies talaga. Kay foreign yan or local. Sharon yan kami ng nanay ko, actually. Kaya, yun, na mahilig ako manood ng mga galaw ni Sharon talaga. Ano yung favorite movie niya na napanood mo? Madrasta. Madrasta, okay. You like the role kasi very different. Ibang madrasta talaga. At saka, hindi siya OA umiyak. Okay. Ikaw, Kayla, any actress na you look up to? Miss Gladys Reyes, and syempre Miss Angelo De Leon, kasi off-cam and on-cam talagang professional siya, and sobrang bait. Actually, gusto kong maging kagaya nilang dalawa na professional pa rin, pero sobrang bait nila sa lahat, sa staff, kahit sino. And gusto kong ma-achieve yung ganun. And ayun, si Miss Jean. Gusto kong, naiintindihan niya na kasi lahat. And yun nga, sabi ni Barbie na parang hindi magkapare-pareho yung eksena, nag-a-advise siya sa amin. Kasi nabasa ko na one of the actresses na ina-admire niyo na pareho, yung sikat na sikat is Marian Rivera. At pati si Direk Gina Alahar. Okay. Grabe na itulong sa amin. Ana Karenina siya. Siya na lahat, acting coach, director, nanay namin sa set. Mas naging mentor ko ng protege. Nasa ilalim ka niya, diba? So, pagdating mo yung isusunod lang kay Marian, did you have any personal experience with her? Personal friend? Naging sister ko po siya sa Tweets for My Sweet. Sitcom po siya. Ang gusto ko po sa kanya, very professional. Hindi siya nalilate, ever. Kung hindi man siya on time, mas maaga siya sa call time niya. Hindi siya mahirap katrabaho. As a friend, would you describe her? Bait. Ating-ate siya sa akin, actually. Ikaw, Tia, have you met Marian? Nakikita ko lang siya sa Sunday All-Stars, pero hindi ko pa siya nakaka-work. Pero sa mga napapanood kong mga shows niya, yung Temptation of Life, sobrang effective, ang ganda ng character niya, and nagagawa niya talaga, bibigyan niya ng justice yung role. Right. Since you're both teens, right? You're 16 and you're 17. A little personal na lang. Ikaw, you're turning 18 on August. Yes. Right? So, any idea on how you will celebrate your debut? Gusto kong i-celebrate yung debut ko sa Calamba, kung saan talaga ako natira.
Kasi sobrang na-miss ko yung family ko and yun din yung time na makakasama ko sila, makaka-bonding ko silang lahat ng mga relatives ko kasi minsan lang ako makauwi gawa ng work. So, where do you stay now? Malapit lang sa dito lang, Quezon City. And ayun pala na, yung sa sobrang miss ko sila, parang minsan nga gusto kong umuwi sa bahay, pero at the same time, gusto kong malapit lang dito. So, talagang ipon-ipon din. Pero hindi sila nakakapunta, nakakabisita. Minsan. Busy din siguro sila. Ikaw, Barbie, your turn ng 17 on July? Yes. How will you celebrate your birthday? Kasi mahilig kaming ngayon mag-overnight ng twins. Like, sila Bea, si Luis, si Joyce, si Christopher. Twins, as in twins. Okay. Mahilig kaming mag-overnight pag walang ginagawa or talagang isinisingit namin. So gusto ko ganun lang din. Pero gusto ko mas riot, mas oo, basta masaya kaming lahat pag overnight. Ganun ang gusto ko. Tapos pampataba lahat ng pagkain. Walang pwedeng mag-diet sa birthday ko. Since naipasok mo yan, how do you live, how do you keep normal? I mean, we're celebrities both, di ba? Ano yung ginagawa yun to feel na you're still teenagers, you're still... Yun, ang laking tulong nung overnight ng twins. Kasi kahit lahat kami, artista, pag nagsama-sama kami, lahat kami, tao lang talaga, bata lang talaga, kaya masaya talaga. Ikaw, Thea. Ganun din, nakakatulong din yung mga friends and lalo na yung mga showbiz friends ko, pati yung non-showbiz, nakakasama ko sila and yung gumagala kami sa mall, parang yung dating ginagawa lang namin before, yung ang saya lang na kung pwede nga lang magwala din sa mall, yung kagaya na ginagawa dati, magkalat ka lang dyan or Pati sa social media, you're both very active kasi pasok na yung social media. Instagram, Facebook, Twitter. Oo. Sobrang active ko. Mas